Ayan, magandang araw sa ating lahat. Kamusta? So, ang pag-uusapan po natin ay ang aksyon po ng asawa ni Sara Duterte. So, matatandaan po natin na last April 2022, nagkaroon po ng pangalawang impeachment hearing na kung saan kinumpirma po ng Anti-Money Laundering Council ang testimonya ni former Senator Trillanes related po sa bilyong-bilyong cash flow o transaction gamit ang bank accounts ng mag-asawa. Ngayon, sa punto na ito, ang asawa po ni Sara Duterte na si Attorney Carpio ay magsasampa ng kasong kriminal laban po sa Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Anti-Money Laundering Council. At yan po ang pinapalakpakan ng mga maka-Duterte sapagkat naniniwala sila na may nilabag po sa batas ang BSP at ang AMLAC. Now, ngayon, meron naman pong argumento doon si Representative Ridon na makikita po natin na miyembro po ng Committee on Justice. Sa punto na ito, iginiit po ni Representative Terry Ridon na hindi naman po pinabulaanan ni Attorney Carpio ang 6.77 billion transaction na tinutukoy ng Anti-Money Laundering Council. Last April 2022 or April 22, 2026 na sa ginawang hearing ng Committee on Justice laban po sa impeachment ni Sara Duterte. So ayon po sa representante, mas tinutukan pa di umano ng asawa ni Sara Duterte yung tinatawag na disclosure. Yung possible daw na paglabag ng AMLAC at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So instead na kontrahin ang datos o yung data o ang galaw ng pera gamit ang kanilang bank accounts. So mga kababayan, ayon po sa representante at ayon po sa mga balita na nakasentro po ang usaping pagpapaliwanag, yan po ay dapat na ifokusan. Nanatiling sentral po ang tanong kung maipapaliwanag ba ang naturang galaw, or ang naturang halaga batay po sa idiniklarang yaman at kita ng Vice Presidente. So saan natin makikita yung yaman at kita ng Vice Presidente? Doon po sa kanyang statement, assets, liabilities, and net worth. So nanatiling sentral na tanong po yun, may papaliwanag kaya niya sapagkat malaking pera ang pumasok sa bank account ni Sara Duterte. Ang tanong, saan nanggaling ang bilyong-bilyon at paano ito maipaliwanag laban po sa idiniklarang yaman at kita? May mga abogado na nag-argue na wala naman daw pong problema sa paglabas-pasok ng pera. Hindi po pwedeng isantabi na maaari pong suspicious ang mga halaga ng pera na pumasok doon. Kahit pa sabihin po ng kampo ni Sara na, oops, hindi sa akin yan. Pumasok lang po yan. At the same time, ipinalabas din. Pero ang mandato po ng AMLAC is titingnan po kung lumagpas sa threshold na binabantayan nila, baka ma-qualify whether that is what we call legal or illegal, titingnan po talaga. Hindi po pwedeng illegal ang transaksyon. Pwede dapat legal. Pero kahit legal, kahit na yun pang sabihin nila, kinakailangan pa rin ng AMLAC i-determine kung yun po ba'y malinis or hindi. Kaya po nakapagtataka na bakit sampahan ng kasong kriminal ang AMLAC. Ano po ba ang nilabag nila? Meron pa nga nagsabi ng mga maka-Duterte na pwedeng sampahan ng libel. So yun mga kababayan, tingnan po natin kung ano po ang mangyayari. Pero gusto ko lamang pong i-emphasize sa inyo na
si Attorney Carpio, ang asawa ni Sara Duterte, attack the disclosure of that particular transaction, but they never denied a 6.77 billion transaction. Magkaiba po kasi yung sabi nga ng mga DDS, nagsampang kaso ang asawa ni Sara because of technicality. Wala na po tayo doon. Walang problema sa technicality. Pero bakit pwede naman nilang i-deny ang halagang 6.77 billion na transaction na pumasok kung hindi naman po totoo? Pero bakit nakafocus lamang ang kampo ni Sara at nakafocus lamang ang reklamo sa disclosure kaysa kontrahin ang datos ng mga kita at yaman ng bise? Tandaan po natin na kung si Chief Justice Tonyo Corona na-impeach because hindi na-deklara ang kanyang dollar account sa SALN, ay how much more pa kaya itong billion-billion na ito? So, saan ang galing ang bilyon at paano ito ipapaliwanag laban po sa idiniklarang yaman at kita ng Vice Presidente? Ano po ang inyong masasabi? Maraming salamat. Mabuhay.